Dahil ang ating tingin ngayong April is all about apostolic signs, wonders, and miracle, sabi ko, Lord, anong gusto mong pag-usapan namin? Siyempre, may topic ang Batangas, yun namang topic ng Batangas, connected doon, pwede nating mapakinggan online. So, connected din po itong ating pag-uusapan. Nasa number 2 points lang ako. At ito po ang sarap pag-usapan. May topic, miraculous works of the Holy Spirit. Excited po ba tayo? The miraculous works, siguro maganda ay may D. The miraculous works of the Holy Spirit. Sa likod noong tinatawag na ang ating church ay we belong to the Apostolic Church. Kapag sinabing apostolic, yung ginagawa ng mga apostoles noon, ni na Peter, ni na Paul, ni na John, Mark, Luke, yung mga ginagawa nila noon, signs, wonders, and miracle, ang lahat ng yun ay dahil sa kapangyarihan ni Holy Spirit, the Spirit of Christ. At ngayon, ang ating pag-uusapan, paano kumilos? Sino ang unang kinilusan para sa matinding mga himalang naganap sa lupa? In the person of Jesus Christ. At yan po ang ating pag-uusapan. As a point, kanina po ay point 1 and 2 and then nag-empowerment po si Lord. Nag-empowerment. Sabi po nung isang bagong-bago lang yon, walang alam tungkol sa anuman, bago lang po. Yun po yung akin na ipag-pray nung isang linggo, then umatin po uli. Kinumusta ko bago umalis. Sabi ko, anong naranasan mo kay Holy Spirit? Para po kung kinukuryente. Si Holy Spirit yun. Palakpakan natin si Holy Spirit. Bago yun, walang alam sa mga kinukuryente. Si Holy Spirit yun. Is a fire. Is a fire. Wind. Is a breath. The miraculous works of the Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Pero siya po yung neglected person in the Trinity. Hindi po siya naiituro ng maraming churches na kailangan pong ipakilala. Napakahalaga. Pinag-aralan po natin several months ago, series, si Holy Spirit. Pero, lagi po dapat, is a person. Holy Spirit is God. Siya ay Diyos. Isa sa persona, meron tayong isang Diyos, God the Father, the Son, the Holy Spirit. At ito po itinuturo sa Bible School, AOBC, Bible School. Pero itinuturo rin po, ba't kaya napaka-usok? Nasobrahan yata. Medyo, okay lang? Okay kayo dyan, ako yata ang hindi. May ilaw na may usok pa. Meron po yung ganda siguro eh. May ganda yata yan sa live. Di ko alam. May purpose po yan. May purpose. Ako lang po eh. Okay. Usok ba yan o ano yan? Okay na. Okay. The Holy Spirit is God. The third person of the Holy Trinity. Siya yung patatlong persona. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Itinuro ko po ito sa inyo. Kung papaano ko iisa, pero tatlo ang function ko. Sa church, ako ay pastor. Sa bahay, ako ay asawa at ako ay nanay. Pero ako'y iisa. Gets po natin? Ang walang asawa naman,
ikaw ay, pag sa trabaho, ikaw ay empleyado. Pero pagdating sa bahay, ikaw ay anak. At ikaw ay kapatid, kung may kapatid ka. Pero iisa ka. Natawag sa iyo kuya, may natawag sa iyo ng tito, kung ikaw may pamangkin, may natawag sa iyo ng boss, kung ikaw ay manager. Pero iisa ka. Gayon din ang ating Diyos. Iisang ating Diyos. Tatlo ang function. At mamaya, may mga babasahin ako sa inyo, bagamat na ituro ko na ito sa inyo, ay hayaan natin, because our topic is the works or the miraculous works of the Holy Spirit, hayaan natin for the sake ng mga bago at ang iba sa inyo ay muli kayong mapaalalahanan that we need to understand and we need to have intimate relationship with the Holy Spirit. So again, the Holy Spirit is God, and He is the third person of the Holy Trinity, proceeds from the Father in John 15:26, and the Holy Spirit is so co-equal with the Father and the Son. Iisa sila. Pareho silang iisa sila. Sila'y Diyos. Ang Ama, most loving God. Si Jesus Christ, Lord and Savior. Bakit si Jesus Christ ay naging Lord? Siya pumunta sa lupa, naging Savior, tagapagligtas. Si Holy Spirit, Helper, who empowers, who anoints us, who guide us, and behind all miracles. Si Holy Spirit yun. Kailan natatanggap si Holy Spirit ng isang tao? Kapag ang isang tao ay na-born again, makinig po kayo, kapag isang tao ay na-born again, ibig sabihin, hindi po about religion, kundi about relationship, na-born again. Nakipagrelasyon. Sorry po, blurred ang inyong mga mukha talaga. Nakipagrelasyon. Kailangan nakipagrelasyon ang bawat isa. At sa time na nakipagrelasyon, ang bawat isa, nung time na nakipagrelasyon, yun yung time, nakipagrelasyon kay Jesus, yun yung time, nung mag-surrender ng buhay, yun yung date na pumasok si Holy Spirit sa'yo. Kung kailan ka nag-surrender ng buhay, ako 1986, nag-surrender ako ng buhay kay Lord, na-born again ako, nagdesisyon ako makipagrelasyon, doon pumasok si Holy Spirit. Hindi ko alam kung kailan ka. Kailan ka ba? 2000 na na. Sino ang na-born again nitong 2024? Taas ang kamay. Sino na-born again noong 2024? Yan. Noon, yun yung iyong pangalawang kapanganakan. Sorry po, ako'y gumagarnet, di ko maano inyong mukha. Sinong na-born again nung 2022? Yan. Nung ikay na-born again, okay, pumasok si Holy Spirit sa'yo. Sino ang na-born again 1986? Ako yun. Sinurrender ang buhay ko, pumasok sa akin si Holy Spirit. At doon ako nakaranas ng matindi sa Kanya. Sobrang tindi ang naranasan ko kay Holy Spirit. Sobrang experience ko kay Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Bakit matindi ang naranasan ko kay Holy Spirit? Dinesire ko. Bagong-bago akong Kristiyano, doon ako nakatanggap ng baptism, fire. Nag-speak ako ng tongues, matutulog na ako, hindi pa bumabalik ang Tagalog sa aking dila. Tongues, ibang lingwahe. In-empower ako ni Holy Spirit. 1987. Pero may panibagong move of the Holy Spirit. MGR.
kinaptivate ako ni Holy Spirit. Ang kamay ko, ang paa ko, ang ulo, lahat yan ay umiikot. Umiikot lahat yan. Ang sarap ma-experience. Bakit ko naranasan? Hiniling ko kasi. Hiningi ko at si Lord ay nagbigay. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi kita muling mararanasan ng matindi. Mas matindi kaysa dati. Nung unang naranasan ko kay Holy Spirit, tongues, ang lumalabas sa aking bibig ay hindi Tagalog, hindi English. Ibang lingwahe. Yun ang una. Bago pa lang ako. Pero nung ako ay pastor na, sabi ko, another wave. Mas matindi ang gusto ko. Kaya ito umikot, nakataas ang paa ko, MGR, Moment with God, retreat. Umiikot ang kamay ko, ulo ko'y umiikot, 3 po ang nakakita sa akin. Talagang through the wind. Umiikot ang kamay ko, ang ulo ko, ang paa ko nakataas. Lahat ay umiikot. Kinaptivate ako ni Holy Spirit. Why? Dinesire ko kasi. Habang nakaupo ka dyan, i-desire mo na magkaroon kayo ng great intimacy with the Holy Spirit. Sino yon? Pumalakpas sa Lord. Yun pala'y preparation sa akin ni Lord. Ipipini-prepare ka ni Lord for His purpose. Now, the Holy Spirit is so equal with the Father and the Son. John 15:26-27. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ako po'y magtatanong, kaya makinig po tayo. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Ito po ay naganap bago umalis si Jesus. Sabi niya, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo mula sa Ama. Makinig kayo. Sa akin tanong. Ready kayong sumagot? Ito po ang aking tanong. Sino ang ipapadala? Holy Spirit. Sino ang magpapadala? Sino magpapadala? Sagot po tayo. Jesus. Mula saan ang ipapadala? Sa Ama. Kita nyo na. Present sa ating binasa, ang Ama, si Jesus at ang Holy Spirit. Sino rito ang naniniwala sa iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo? Palakpakan natin, God the Father, the Son. Sino uli ang ipapadala? Si Holy Spirit. Sino ang magpapadala? Si Jesus. Kaninong manggagaling? Sa Ama. Galing sa Ama, dadaan kay Jesus, papunta sa mga tao. Sinong ipapadala? Si Holy Spirit. Siya, ano ang function ng Holy Spirit? Isa lang po ito sa verse kung saan ipinapakita kung anong function. Pero marami pa pong verses. Pag-aaralan tayo anong function. Ito po itinuro sa Bible School pero kailangan lagi pong pag-aralan. Siya ang tagatulong. Sa English, siya ang helper. Ano ba ang kailangan mo? Tawag ka lang sa Ama. In Jesus' name. To the Holy Spirit. Anong kailangan mo? Is the helper. Sino rito ang tunay na born again na may kasama kang helper at yun ay si Holy Spirit? Taas ang kamay. Anong tulong ang kailangan mo? Hilingin mo mamaya bago tayo umuwi. Nag-empower po siya, Holy Spirit, kanina sa first service. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Natatanggap po natin ang revelation, kapahayagan. Not with our knowledge, with our talents, no. It is through the power of the Holy Spirit para hindi ka magkamali. In this last end of the end times, napakahalaga tayo ay may gift of discernment.
kailangan po ay maging matalas ang ating gift of discernment. Yan po yung regalo ni Holy Spirit na kailangan mo at kailangan ko para hindi ka maloko. Ako po yung nalulungkot. Marami pala sa Batangas ay naloko. Milyon. Even dito sa Bawan. Ginamit lang ay pananakot. Kinuha yung picture, and then pinadala doon sa tatakutin at sinasabing, gagawang kita ng kulam pag hindi ka nagbigay ng pera. Maraming natakot. Milyon ang nawala. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ang dyablo ang takot sa atin. Kapatid, bakit ka kailangan matakot sa ganung pananakot? Eh alam mo namang may kapangyarihan ka at nasa iyo si Holy Spirit. Lumapit lang kayo sa mga pastor kayo ipagpe-pray. Para mawala yung, tinatakot po ako. Ha? Ang Diyos ang kasama mo. Huwag kang papayag na ikaw ay maloko at madaya. Milyon po. Ako'y nalulungkot sa narinig ko sa mga taga Batangas na mga kakilala nilang unbeliever ay naloko. Maging dito po sa Bawan. Na akin pong na ipag-pray at ngayon po ay born again na at malayang-malaya na. Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin. Pagdating niya, sinong niya? Si Holy Spirit. Magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Ano ang function ni Holy Spirit in relation with Jesus? Through the Holy Spirit, kailangan mag-testify ka about Jesus. Malalapit ang mga tao, mabobon again ang mga tao through the Holy Spirit. Yan ang function ni Holy Spirit. Ilapit ang tao hindi sa mga pastor, hindi sa mga life group leader, kundi kay Kristo. Malinaw po? Ano po ang sabi rito? Pagdating niya, sino yung niya? Holy Spirit. Sino si Holy Spirit? The Spirit of Christ. Spirit of God. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kung anong ginawa ni Jesus nung nasa lupa, para may revelation habang nagbabasa. Malalim po ang mga kapahayagan. Kaya mag-iingat ang mga nagtuturo kagaya namin. Mas malaki po ang accountability na nagtuturo kapag mali ang itinuro. Kaya nakalagay sa Biblia, wag mong nasain ang magturo dahil malaki ang accountability kapag mali ang iyong turo. Kaya kailangan po ng nagtuturo, kagaya nyo mga pastors namin at mga life group leaders, huwag kayong dampot ng dampot na ma-out of context. Yan po'y may contextual. Merong sa pinanggalingan po iyan. Kagaya po nitong John 15, aalis na noon si Jesus. Kaya sinasabi niya, ipapakilala siya ni Holy Spirit. Kung sino talaga siya. Paano? Habang tayo nagbabasa nito, ipapakilala sa atin kung sino talaga si Christ. Hindi siya basta propeta. Siya'y totoong Diyos. Kaya matitingnan, makikita nyo yung walang hindi pinag-uusapan si Holy Spirit. Ang tingin lang kay Jesus, propeta. Pero ikaw at ako na totoong born again, naniniwala sa God the Father, the Son, the Holy Spirit, anong sabi? Ipapakilala natin si Jesus through the Holy Spirit. Palapakan natin si God the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung sino ako, kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin. Makinig tayo. Kailan mo pa huling ipinakilala si Jesus? Basa po. Kayo rin. 1, 2, 3, go. Dahil kasama ko na kayo
mula pa noong una. Sabi ni Jesus sa mga disciple, kilala niyo na ako kung paano ako gumawa ng himala, sabi ni Jesus sa mga disciple. Ipakilala niyo ako. Ngayon, hindi po natin nakikita si Jesus. Ang Holy Spirit, the Spirit of Jesus nasa iyo. Pero nakikilala natin siya, kahit di niya natin nakikita. Noon ang mga disciple, kita si Jesus kasama si Jesus Kaya sabi ni Jesus, kayo, sabi niya rito, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Yung mga disciple ang kausap niya. Pero ngayon nakikilala natin si Jesus na siya ang naggumawa ng tubig na naging alak through the Word of God. So ipakilala natin. Hello? In other words, kailangan nating makarinig tungkol kay Jesus. Kaya nga yung team ng ating church na ang pag-usapan ay signs, wonders, and miracle. Sabi ko, Lord, kailangan mo nang maunawa ng tao sino sa likod ng himala. Bago sila mag-desire ng himala, kailangan mo nang ipakilala kung sino ang nasa likod ng himala. Hello? Para ang tao, hindi lang ang gustuhin ay kagalingan, ang gustuhin ay himala, kundi mas maganda ang gustuhin nating lahat ay mismong yung person na gumagawa ng himala. Jesus Christ, the Holy Spirit, the Father. Palakpakan natin, God the Father. Kompleto siya Yan ang ginawa ko because of the Holy Spirit. Dinisire ko talaga siya. It's a matter of desire. At si Holy Spirit naman yung naglalagay ng pagnanasay. Kaya wala talaga akong pagmamalaki. Philippians 2:13. Kayo rin ay dapat magpatotoo. Ang sabi niya dito, pagdating niya, si Holy Spirit yun, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Makinig po tayo. Ito po ang reason kung bakit po kayo na lagi namin ini-invite na dumalo. Para kayo makarinig ng Word of God. Para makilala nyo si Jesus. Para pagdating ng pagsubok, pasado tayo. Amen. Sabi ko, pagdating ng pagsubok, pasado. Pasado. As Jesus needed the guidance and anointing of the Holy Spirit to carry out the Father's mission, we need the same Holy Spirit to fulfill God's plan for our lives. Kung paano ang Panginoong Yesus, nung siya'y nasa lupa, bakit nga po si Christ ay nagpunta sa lupa? Para tayo ay tubusin sa kasalanan. Para tayo ay iligtas sa impyerno. Para mabayaran ang ating kasalanan. Para tayo alsin sa pagkakabihag ng dyablo. Pinag-aralan po natin iyan. Huwag niyo pong kalilimutan the blessing in the blood. Yes? Okay. Kung papaano, mahalaga po ito. Kung paano ang Panginoong Yesus, nung siya'y naging tao, bagamat siya'y Diyos, Christ is a true God, iniwan ang langit, bumaba sa lupa para ganapin ang misyon. Anong misyon ni Christ? Iligtas tayo. Lahat ng tao. Kung paano kinailangan si Holy Spirit. Okay? Ganon din daw ikaw at ako. Tayong lahat. Tayong mga born again. Tayong mga Kristiyano. Tayong lahat ng mga tao. Kailangan natin si Holy Spirit. Paano ka na born again? Dahil ni Holy Spirit. Kinonvict tayo. Kaya wag niyong sasabihin sa mga unbeliever, naku, hindi nakilos sa iyo si Lord. Nakilos. Para ma-born again. Yun ang number 1. Huwag kayong magkakamali Kumikilos si Holy Spirit sa mga unbeliever para ma-born again. Kumikilos. Nung ako'y ma-born again, patuloy na kumilos si Holy Spirit para ako'y mabago. Maraming inalis na bulok na ugali sa buhay ko. Sa iyo rin? Walang iba nag-isip pa
Sa inyo rin? Pumalakpak ang malaki nang nawala. Nabago ka na. Dati, supladita ka. Dati, angil. Ngayon, konti na lang. Binabago tayo. So, as Jesus needed a guidance and anointing, kaya ang pinagmumula ng anointing, pinagmumula ng power, ng miracle, ng healing, ng iba't ibang, the comfort, the guidance, the power, pinagmumula niyan si Holy Spirit. Sinong in love kay Holy Spirit? I'm so in love with the Holy Spirit. Si Catherine Kuhlman, siya po'y babae, mas payat pa yata sa akin, pero very, very anointed woman of God. So in love kay Holy Spirit. Kaya naman ang miracle, ang tindi. Yun po'y during the ancient times. Hindi naman. Several years ago. Yan, sina John Wesley, sina John G. Lake, marami po. Okay? Ang favorite ko pong mga minister during those times ay yung mga friend with the Holy Spirit. Kaya ganito po ako about the topic ng Holy Spirit. To carry out the Father's, wala lang akong time mission, we need the same Holy Spirit to fulfill God's plan for our lives. Ikaw at ako ay may mission. Mission mo ang kahanggan mo. Mission mo ang kaibigan mo. Mission mo ang kapatid mo. Mission natin ang lahat ng inilalapit ng Diyos sa atin. Kung saan ka dinala ng Panginoon, may mission ka doon. Nagmamaang-maangan ka lang na ikaw ay clerk. Pero ang totoo, dinala ka ng Lord doon para ikaw ay pagpalain, buhusan ng anointing, buhusan ng blessing for God's mission to win the lost. Anong sabi ng ating binasa? Ipakilala natin si Christ. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, yan ang mission natin sa lupa. Ipakilala si Christ. Is the only way to heaven. Is the Lord and Savior. John 14:6. Is the way, is the truth. Nasa Kanya ang buhay. My food, sabi ni Jesus, is to do the will of the Father. My food also is to do the will of God. Kaya kahit ilang oras lang ang tulog ko, bakit ako'y malakas? Wala ako'y pagmamalaki, kundi ang Diyos na sumasama sa akin. Palakpakan natin ang Diyos na sa atin sumasama. God is great. Now, my topic. The miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life. Yung topic natin, paano kumilos si Holy Spirit bago sa atin, pag-aralan natin. Para tayo ma-in love kay Holy Spirit. We need to be in love with the Father is the most loving Father. Lagi ko siyang pinakikilala sa atin. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Ama. Hello? Ang tawag ko kay Abba Daddy ay most loving Father. Is the most caring Father. Walang lumapit sa Kanya na Kanyang itinaboy. Lahat ng lumalapit sa Kanya, niyayakap ni Ama. Ganyan ko siya pinakikilala sa inyo. Pinakilala ko sa inyo si Jesus. Is the only way, the truth. Kung paano doon sa 7 ways, doon sa 7 pinagmulan ng dugo na pumatak sa lupa, tinuro ko sa inyo nung linggo. Pumatak ang dugo nung siya'y lumuha. Dahil siya'y nanalangin sa Ama, kung pwede, huwag kong maranasan ang paghihirap na ito. Pumatak ang kanyang dugo in a form of blood. Padalawang pumatak nung siya'y sampalin. Pumatak ang dugo sa lakas ng sampal. Nung bunutin ang kanyang balbas, pumatak ang dugo.
mula kay Jesus. Nung ipako siya sa krus, dumaloy ang dugo mula sa kanyang kamay. Saksakan ng koronang tinik. Para lahat ng mga depression, anxiety, may trauma, ay mapalaya through the blood. Saksakan ng tagliran, umabot sa puso para mga pusong sugatan ay gumaling. Papito ang kanyang paa. Yan ang 7 parts ng kanyang katawan na pinagmulan ng dugo. Yung danak ng dugo sa kanyang likod, naging kabairan ng ating kasalanan. Ng ating sakit karamdaman, parang sino mang mananalig na tuloy-tuloy kay Jesus kagaya ko ay ginagawa niya ng himala. At ikaw, ako, kung mananalig ka lang, andyan ang himala mo. Dahil si Holy Spirit ay nasa iyo. Basta makita lang sa iyo ang faith. Di ko alam ang iyong need. Pero ang alam ko, nasa iyo si Holy Spirit. Hindi ko alam ang kailangan ko, ang kailangan mo. Pero ang alam ko, nasa iyo ang gumagawa ng himala. Nasa iyo ang gumagawa ng himala. Nasa iyo ang nagpapala. Siya'y mabuti. Hindi siya nagkakait ng mabuting bagay para sa iyo at sa akin. Kaya ang kailangan ay faith kay Jesus. Ipakilala natin siya. Paano may pakikilala? Kailangan nakikinig ka about Jesus. Especially blessing in the blood. Yan po'y part 1 hanggang 6. Now, the miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life. Number 1, ito po'y 10. Kaya lang 2 lang po kanina. Number 1, conceived by the Holy Spirit. Jesus, in the book of Matthew 1:20, was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. Mary, isang tao na may kasalanan. Dahil walang taong walang kasalanan, sabi ng Biblia. Siya ay virgin, kasi virgin, pero hindi na natiling virgin. Si Jesus po'y may kapatid sa laman. Ang isa doon ay ang alam ko ay si James, ang pangalan. If I'm not mistaken. Kasi si Mary po, that time ay dalaga. Hindi pa po napapakasalan ni Joseph. Pero ginamit ng Diyos, nakasangkapan si Mary, kaya ang tawag sa kanya, sabi noon, mula ngayon tatawagin niyo siyang blessed. Sino rito ang blessed like Mary? Dahil sabi ni Lord, ang sino man na sumusunod sa aking kalooban ay siya kong mga magulang at kapatid. Ikaw yun. Blessed. Sabi mo, blessed ka. Like Mary. Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. Yun po ay si Holy Spirit ang kumilos parang isang birhen na hindi nagalaw ni Jose ay magbuntis. So, naniniwala tayo kay Holy Spirit? Si Holy Spirit ay Diyos, si Holy Spirit ay walang katawan, walang buto, siya ay banal, siya ay Diyos na nasa iyo. Siya ay pumasok sa iyo nung tanggapin mo si Kristo. Siya ang Espiritu ng Ama, Espiritu ni Jesus, sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. Palakpakan natin si Lord. Malinaw po? Jesus' ability to be both God and man simultaneously was the work of the Holy Spirit. Si Jesus po ay tunay na Diyos, pinaglilingkuran sa langit, bumaba sa lupa at naglingkod. Ang pagiging tao niya at pagiging Diyos ay kilos ng banal na Espiritu Santo. Para ikaw ay maging effective as a child of God, as ambassadors of Christ, as a life group leader, as ministry heads, as pastor, para maging effective at anointed ang pagmumulan po ng kapangyarihan at anointing and everything
is the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. How the Holy Spirit works with Jesus to fulfill the mission. Ganon din siya kumikilos sa iyo at sa akin. Hebrew 10:5 and 10. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo. Basa po, 1, 2, 3, go. Laksan po natin. Sa likod, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, galing sa langit sinabi niya sa kanyang ama, na ama mo at ama ko, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog. Ito po'y sa kapangyarihan ni Holy Spirit na ganap. Hebrew 10, verse 10. Verse 10. At dahil sinunod ni Heso Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa magitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Hindi nagustuhan, sabi ni Jesus, kaya nga, hindi mo nagustuhan, Ama, ang mga handog ng mga tao, ng mga kambing at tupa? Anong ginawa ni Jesus? Paano siya mula sa langit nakarating sa lupa? Through the Holy Spirit. Palakpakan natin, God the Father, the Son. Bakit siya bumaba sa lupa? Anong sabi rito? Sinunod ni Kristo ang kalooban ng Ama sa langit ng Diyos. Nilinis niya tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ka doon. Nilinis tayo sa mga kasalanan natin. Sa magitan ng minsan. Pag sinabing minsan, marami, isa lang. Isang beses lang naghandog ng buhay si Kristo. Pag Biyernes Santo, si Kristong naghandog ng buhay ay buhay na buhay. Palakpakan natin si Christ. Minsan lang paghahandog ng sarili para sa kapatawaran. Maliwanag po, sarap po talaga. Sarap magbasa ng Biblia. Malinaw po, naunawa natin. Yun ang mission ni Christ. Bayaran ang kasalanan ng tao. And Jesus was filled with the Spirit. So again, mula sa langit, si Kristo ay naging tao. Paano nangyari yun? Because of the Holy Spirit. Mula sa langit, si Kristo ay napalagay sa tiyan ni Mary. Nagbuntis ang isang birhen. Paano nangyari yun? Because of the Holy Spirit. Gets niya? Palapan natin si Holy Spirit. So Jesus was filled with the Spirit from the moment on without limit to fulfill the mission. John chapter 3:34. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. Makinig kayo, ang linaw po nito. Ano ang ipinapahayag po ni Jesus nung siya'y nasa lupa na nadito? Galing sa Ama. Napakahalaga po ng itinuturo ko. Kasi darating po ang false prophet. Kailangan marami kang alam para hindi ka maloko at madaya. Ngayon, pananakot lang sa FB, natatakot na. Kulang sa pagkakilala sa Diyos. Sabi mo, kaya nga, dapat nakikinig ka para madagdagan ang kaalam mo at hindi ka madaya ng false prophet. Ang linaw po, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinabi ng Diyos. Makinig kayo, ang ipinapahayag po ni Jesus ay lahat ay galing sa Ama. Dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Makinig kayo,
Present na naman sa John chapter 3:34 ang isang Diyos, tatlo sa persona. Gets niya? Gets niyo pa? Ulitin natin. Sapagkat si Christ, sinugo ng Diyos. Sino yung Diyos na tinutukoy? Ama. Ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Ama. Dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Makinig kayo. Nakakapagpahayag si Jesus nung nasa lupa ng mga kapahayagan galing sa Ama. Sino nagpapahayag? Si Jesus. And the Word became flesh. Baliktad. Ang ipinapahayag ni Jesus ang nagpapahayag, pinapahayag niya galing sa Ama at ito'y nagaganap dahil ni Holy Spirit. Wow! Palawakan natin si Holy Spirit. Number 2. Ano yung number 1 po? Ano po ang ating topic? The works of the Holy Spirit. The works of the Holy Spirit. The miraculous works of the Holy Spirit. Subtopic number 1. Subtopic, the miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life. Anong number 1 na ginawa ni Holy Spirit kay Jesus nung nasa lupa? Kumilos para manganak ang isang birhen. Ang ipinanganak ay tagapagligtas. Ano pa po yung ginawa? Ano pa po yung ginawa? Number 2. Dito po ako matatapos. My love, sorry. Minessage mo na okay? Ikaw na nag-reply. Paki-reply. Ikaw nagsabi sa akin ng nandyan. Paki-reply. Baka naghihintay. Sorry, hindi na kita nakausap agad. Number 2. Descended on by the Holy Spirit like a dove. Descended on. Pag sinabing ascending, umakyat. Descending, bumaba. Descended on, binabaan ni Holy Spirit si Jesus. Like a dove. Saan po naganap? Noong pong water baptism. Nandyan po ang mga verses. Matthew chapter 3, hindi pala 2, hanggang 3 pala. Matthew 3, 16, 17, Mark 1:10. Lagay mo nga, pakita mo nga ang Matthew chapter 3, 16 and 17, descended on by the Holy Spirit like a dove. Kaya, dear, Matthew, Tagalog. Wow, galing mo gadi yan. Ako hindi eh. Yan ang tawag do'y anointed siya doon. Ako naman sa pagpipreach. So, team tayo. Pero isa lang ang boss natin. Si Lord. Yun. Tayo ay team. Ako ay preacher, siya ay PowerPointer, ang iba rito ay singer, worship leader, kayo naman ay mga life group leader, pero may isa tayong boss. Team tayo, pero may isa lang boss. Hindi marami. Sabi mo, hindi marami. Ang boss natin, ating Diyos na pinaglilingkuran. Pero tayo team. Pag nagbuhos ng blessing as a team, sali ka na sa team. Oh, para yung ating mga children, galaga sa yan. Nandiyan ba yung sinabi? Verse 17 na. Nang tinig ng Ama, andyan din. Tingnan mo nga ang 17. Ayan. Sige, 16. Very good. Tingnan nyo ha. Ano po yung padalawang kilos ni Holy Spirit? Doon po sa una, nilagay ko lang yung topic pero maraming move of the Holy Spirit doon. And lagi po nating nakikita yung God, one God in 3 person. Dito sa padalawa, the move of the Holy Spirit ay nung bautismuhan si Jesus.
Bago bautismuhan si Jesus ni John the Baptizer, wala pang himalang nagaganap. Wala. Nagsimula lang po ang himala after na siya'y mabautismuhan. Bakit? Nun lang bumaba sa kanya si Holy Spirit. Verse 16. Pero syempre, kumikilos na nung pa si Holy Spirit. Descended on by Diane. Verse 16. Basa po natin. Nang mabautismuhan, yan mapapalta na. Malabo eh. Bibili na nga tayo. Kano kaya? Magkano? 50 mil daw eh. Mura lang. Sinugad dito may 50 mil. Narinig ko ang boses ni Pastora Rose. Tinan mo ang boses. Palibhasa kilala. Makinig kayo. Palibhasa kilala ko, nung tumawa, alam ko na kung sino. Kahit malabo dahil nga nung fog. Hindi ko, ano pa fog daw eh. Smog. Ano ba yan? Nung tumawa, kanina hindi ko kita napapansin eh. Bakit ko na lamang si Pastora Rod? Kilala ko eh. Tama? Eh kahit na may sumigaw ng malakas dyan, kung hindi ko si kilala yung nasigaw, hindi ko masasabi kung sino yun. May revelation. Si Lord, kapag kilala mo si Lord, yung tinig niya, alam mo kung siya yun. Di ka madadaya ng voices around you, ng voices of yourself, the voice of the situation. Hindi ka madadaya. When you are in love and soak in the Word and soak in the presence of God, alam mo na ang tinig ng Diyos. Sino may gusto noon? Soak in the Word. Soak in the presence of God. Umawit ka. Kahapon kasama ko si Pastora Crisel. Gustong gusto ko yung narinig kong awit na inawit kanina. Sabi ko sa kanya, paawit mo yan. Paawit mo yan. Kasama ko po yan sa Taysan. Tinamnan agad niya yung tinig daw ng Diyos. Ang kailangan, maganap, ang kailangan soak in the Word, soak in the presence, at maging masunurin. Sabi ni Lord, ang dami mong hinihingi, pero yung sinasabi ko sa'yo, napakasimple, hindi mong sinusunod. Sino rito, sa dami ng sinasabi ni Lord, nasusunod mo? Wala nasagot. We desire. Ability naman ni Lord eh. Sa ating lahat, marahil sinasabi yon. Lord, gusto ko, mapaglingkuran kita talaga naman. Paglikuran mong asawa mo. Unahin mo muna yan. Ang bawat ginagawa natin sa ating kapwa ay sa Lord nating ginagawa, mabuti at masama. Kini kayo, paalala sa lahat. Lahat ng ating ginagawa, mabuti at masama, sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginagawa. Kaya, mag-ingat po tayo. Tulungan tayong lahat ng Panginoon. Maging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Wag na hawag. Akin pong sinasabi sa mentoring, wag tayong magiging husgador. Nakita mo lang na gano'n, mag-boyfriend. Hindi naman, magkaibigan naman, boyfriend agad eh. Nakita mo lang na sweet sila. At bilang magkaibigan, sasabihin mo na agad, mag-asawa, magkaibigan naman. Huwag po tayo agad uhusga. Ginagawa natin yan sa Diyos. Ano man, mabuti at masama. Paglilingkod natin ginagawa sa ating kapwa, sa Diyos natin yung ginagawa. At ibang magpala ang Diyos na ating great employer. Sabi mo sa iyong katabi, marami ka na pang ginawa sa iyong kapwa na maganda, siguradong aani ka. Basta ang motibo ay tama. May nakakakita man o wala. Amen? Okay, ito ngayon.
Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit. Nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati. Sino nakakita? Si Jesus. Na-open ang heaven. Kaya po sa water baptism, set ko po yan ngayong May. Amen. May, yes. God willing. Mabawasan ang aking schedule. Nadadagdagan po kasi kaya ako'y nag-cancel ng mentoring. Kailangan ko lang pong i-meet. At almost 2 weeks na po nagre-request. Okay, nabuksan ng langit, kasi aalis na po sila. Nabuksan ng langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang para isang kalapati dumapo sa kanya. Hoy, huwag kayong bibili ng kalapati ha. At sabihin nyo, may Holy Spirit ako din eh. Hoy, hindi yan nakalagay sa Biblia. Si Holy Spirit is a person. Siya'y nasasaktan pag nasasaktan ka. Pag ikaw ay nakakapanakit ng iyong kapwa na anak ng Diyos, ang sinasaktan mo si Lord. At matahimik ang lahat. Totoo po yun. Si Holy Spirit po'y may damdamin. He was grieved. Nakalagay sa Bible. Bible na to. Bible. B-L-B-B. B-I-B-L-E. Bible. Book of Instruction before leaving earth. Si Holy Spirit po'y nasasaktan. He wept. Umiiyak. Pero hindi nang iiwan. Iwanan ka man ng lahat ng tao. Ang mahalagay kasama mo, ang banal na Espiritu ng Diyos. As a matter of fact, tinatakan ka pa nga niya eh. As initial deposit para sa mga pangako niya, na paniwalaan mong magkakaroon ng kaganapan sa iyo ang pangako ng Lord. Ang initial deposit ay si Holy Spirit. Pinag-aralan natin yan. Tuloy natin. Bumabang parang isang kalapati dumapo sa kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Present na naman dito. Isang Diyos, 3 persona. Sino ang binautismuhan? Si Jesus. Sino ang tinig? Sino ang nasa likod ng tinig? Ang Ama. Sino ang bumaba na makapangyarihan? Si Holy Spirit. Sino ang nasayo na makapangyarihang Diyos? Si Holy Spirit. Ay, ang aking kilabot, the presence of God. Gusto po kasi yun ni Lord eh. Ang sabi ng Panginoon, kapag ako'y pinakilala, ako'y itinataas ng church, ilalapit ko pa ang maraming tao. Pupunuin ni Lord ang bawat services ng JA1 Bawan at sa lahat, international at local, habang ipinapakilala kung sino ang ating Diyos, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi lang 3 services. Napakalinaw po niyan sa Bible. Hindi lang si Jesus ang ating ipakikilala. Ang gusto na nabasa po natin doon, maiipakilala natin ang tama si Jesus. It's only through the Holy Spirit. Kaya we need to get in love with the Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit, when He was on earth, ang dami niyang ginawang himala. Ang nakakalungkot doon sa ating lumang kinagisngan, ang ating pagpipray, direkta kay Jesus. Tapos, dadaan sa mga santo. Mali. Nawala na tuloy ang Father, nawala na si Holy Spirit. Pero ikaw, nung ma-born again, tumatawag na tayo ngayon sa Ama, sa pangalan ng Anak, na si Jesus, sa pamamagitan ni
Holy Spirit. Sabihin, buti na lang na born again ako. Sabihin mo naman. At naririyan sa iyo si Holy Spirit, may tatakan ng banal na Espiritu. Tinatakan tayo ng Holy Spirit bilang anak at tayo makakatawag ng Ama. O, sabihin natin, I love you, Father God. I love you, Jesus Christ, the Anointed One. I love you, Holy Spirit of the living God. Hindi na natin nakakanta yun. Father, I love you. I worship and adore you. Tapos Jesus, I love you. Alam niyo yun, 1986 pa yun eh. Spirit, I love you. Di ba? Yun po'y awit na panalangin na nagsasaad ng pagmamahal sa Ama, Anak at Espiritu. Naku, yan pong paulit-ulit namin kinakanta nung kaya nung ako'y mapuspos. Ako'y napuspos talaga namang tutulog na hirap po ang mga tao sa JA1 office. Ate, magsalita ka naman ng Tagalog, di ka naman maintindihan. Sabi ko, masikip ang paldang isinuot nyo. Masikip. Nalabas sa akin bibig, hindi po Tagalog. Hindi kami magkaintindihan. Chika-chika. Tutulog na ako, hindi pa rin po Tagalog ang nalabas. Puspos sabi mo sa iyo, ang sarap mapuspos ng banal na Espiritu. Ang laseng, hindi alam ang ginagawa. Tama? Kasi puspos ng kalasingan. Nakakapanligaw. Nalakas ang loob. Tama? Laseng. Kontrol ng alak. Pero iba pag ikaw ay control ng Holy Spirit, amazing miracle ang nagaganap. Woohoo! Sino tuwi araw-araw, Lord, fill me with your love. Ay mamamangha ka, hindi ka ibig-ibigyan, ugali ka, at hindi ng ugali pa rin kinakangiti. Puspus tama, Pastora Rose? Ay puspus Kasungit-sungit, pero kaganda ng ugali na rin. Ay puspus Ash, ito yung giver marami kang inaan Ayan, kita natin Sino rito ang gusto laging mapuspos ng kagalakan? Kaya laging lumalabas sa iyong mga awitin. Your presence is heaven to me. Amen. Kailangan kayo'y puspos ng mga awiting makalangit. Kailangan po. Kaya lang ngayon, di tayo minsan maging familiarize sa mga kanta. Noon po kasi kami yun na lang inulit-ulit. Ang inuulit, ang mga Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Tama, no, Radir? Ang mga Kristiyano ay nagbibigayan. Yes. Nagbibigayan. Nagbibigayan, di ba, ang mga Kristiyano ay naglulundagan, yes. Tama, classmate yun. Naglulundagan, yes. Tapos sabi ng mga nanonood, parang mga ira-ira. Hindi nila alam, puspos. Kaya naman, pag nagpalayas, sandali hindi na ngayon nagpapalayas ng mga demonyo nakakulong. Ang ating ngayong ginagawa, ang mga karga ay mga kaluluwa. Kayo'y umattend, nagsimula po nung Thursday. Una pala ang gabi. Ang bishop po'y nagtawag. Through the Holy Spirit, tinaas si Jesus. Kung sa sarap ng awit. Kaya nga pinaawit ko sa kanya yung awit na inawit sa Tyson uli kahapon. Ang title. My refuge. So, kaganda na Hulay nasa taas kanina. Pakanta uli natin sa linggo. Hindi ako nakakanta ng second service. Kaganda noon. Bago yun Sa anniversary i-line up yan. Ano nga sasabihin ko? Unang gabi pa lang, naroon si Sister Nora si Emmy. Unang gabi pa lang nung Thursday, tumawag ang apostle. Pagkatapos mag-preach ng word, sabi niya, sino rito ang mga nagpagamot sa albularyo, punta sa unahan? Naku, pagkakadami.
Tumba ng tumba. Ay di nga hagipin mga pastor. Ay ang nahagip ko ay 3 ang karga na mangkukulam. Pagka po may kargang mangkukulam, susukayan. Kaya kung makikita nyo sa video, ako po yung naroon sa picture. Napatapat po sa akin. Pinag-pray ng bishop. Sa kanya, pag tumumba, sasambutin na ng mga pastor. Ang mga pastor na po nagpe-pray. Pag kulang ng mga senior pastor, assistant na. At saka yung mga nag-aral ng asod, pag wala ng pastor. Ang napatapat sa akin ay ang kargay mangkukulam na buhay. Abay, di pinatanggap natin sa Lord. Kung ano-anong pinaglalagay sa katawan, galit, naiinggit, naku, pulang-pulang mukha, kaya pala nilagyan ng apoy sa mukha. Kaya laging parang nag-iinit. Tapos ang picture ay ibinaon sa lupa. Piruin mo yun. Pero sa kapangyarihan ng Lord, nagsisi ang mangkukulam na born again. Sabi ko, umaten ka dito ha. Sinabi kong taga saan 3 po iyon. Buhay. Binayaran. Kaya 3 yung nagpakulam, tapos yung mangkukulam na 2. Sino nagpagamot dito sa albularyo? Maten kayo doon. Mamaya, bukas po hanggang Friday. Huwag nyo na po akong hanapin dahil lahat naman po do'y ginagamit. Ang mga pastor po'y ginagamit. Anointed ni Holy Spirit. Sino rito ang anointed ni Lord? Anointed ka, sabi mo, dinideklara natin dyan, ibang culture. Anong culture number 2? I am anointed. Ideklara mo, I am. O, pwede ka mag-pray. Mamaya, sasabihin ko, ipatong mo yung kamay. Nasa iyo si Holy Spirit and the anointing will gonna flow. Amen? Kanina po, yung bago na nagpa-pray sa akin noong linggo, umattend uli at yun po'y aalagaan na po natin. Sabi ko, anong naranasan mo? Kinukuryente. Huwag kang matakot na kinukuryente, hindi ka makukuryente. Yun po'y kapangyarihan ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ayan, nabasa natin, ano? So, ano po yung padalawa descended on by the Holy Spirit like a dove. Gets po? Number 3. Dito na po ako magtatapos pero sasabihin ko lang. Led by the Spirit into wilderness. The Holy Spirit led Jesus into wilderness. He was so full of the Spirit, he did not feel hungry till after 40 days. Matthew chapter 4 verse 2, the Holy Spirit filled Jesus to prepare him to do God's work. Being full of the Holy Spirit does not prevent temptations, but the strongest temptation cannot rob us of God's anointing either. The Holy Spirit will be with us in our times of temptation. Jesus defeated the temptation of the devil. Facing temptation was part of his ministry by using the power of the Holy Spirit, the Word of God, and an attitude of obedience available to us today. Nagwagi si Jesus. Siya po ay fasted. Fasting po si Jesus for 40 days. Iniharap siya ni Holy Spirit kay Satan. At sinabi, dalhin mo ko doon. Matthew chapter 4, beginning verse 1, or Luke chapter 4. Magwawagi ka, magwawagi ako sa anumang temptation, only through the Holy Spirit power. Kagaya ni Jesus. Through the Word and through the obedient, being obedient. Wagi ka. Hindi nangangahulugan na born again ka ay walang temptation. May temptation, pero wagi ka. May tukso, pero wagi ka. Matagumpay ka. May kausap ako. Kung paano nagwagi si Jesus labang kay Satanas. At ito yung patatlo na kilos ni Holy Spirit. Si Jesus, yung pinakita ko sa Israel, the Mount of Temptation, kung saan tinempt si Jesus ni Satan. Gutom si Jesus. 40 days siyang nag-fasting, pero nagwagi siya. Hindi siya sumunod sa gusto ni Satanas.
Nagwagi siya. Sino rito nagsasabing magbawagi ka sa anumang tukso at pagsubok dahil ng banal na Espiritu Santo? Next week ko na lang po itutuloy. Overtime na po tayo. Tayo po tumayo. Next week na lang pag-uusapan. Huwag kayong mawawala next week. Mag-empower po ngayon si Holy Spirit. Yumuko ka at pumikit. Magpatawad ka. Patawarin mo ang sarili mo. Kung ikaw ay nag-aalinlangan kay Holy Spirit. Kung ikaw ay nag-aalinlangan sa Diyos. Nang sabi nga ng ating apostle kahapon sa preaching niya, kailangan mahalin natin ang Diyos higit sa ating buhay. Mahalin natin ang ating Diyos higit sa anuman. Patawarin mo yung sarili. Magpatawad ka. Isuko mo na ang pride. Aminin mo, nagkakamali ka. Walang perfect. Isuko mo ng mga problema, sakit, karamdaman, isuko mo ng lahat yan sa Panginoon. Mag-surrender ka ng buhay mo. Huwag ka na mag-alinlangan. Totoo, ang Diyos. Hindi mo man siya nakikita. Pero ang iyong katawan ay ginawa niyang templo. Si Jesus ay kinilusan ni Holy Spirit. At kaya niya rin kumilos sa'yo. Naniniwala ka ba? Sumagot po tayo. Maniwala ka. Sabihin mo, O Father God, naniniwala po ako sa iisang Diyos. Sa iyo, Ama sa langit. Sa iyo, Lord Jesus, my Lord and Savior. Sa iyo, Holy Spirit, na ngayon ay nasa aking buhay. Na ngayon ay nasa aming kalagitnaan. Marami po akong kailangan. Ang lahat ng ito ay isinusuko kong lahat sa iyo. Inaamin ko po, wala akong magagawa. Pero una higit sa lahat, patawarin niyo ako sa aking mga pag-aalinlangan. Sa lahat ng ginawang kasalanan ng aking labi. Sa lahat kong nagawang kasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Nagpapalinis po ako sa iyo. Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo at lahat ng problema na meron ako. Lahat ng pangangailangan ko ay sa iyo nagmumula, banal na Diyos. Nananalig po ako sa iyo, Ama sa langit. Kayo'y butihing Ama. Sa iyo nagmumula ang mga kapahayagan na ipinapahayag ng aming Panginoong Yesus. At nauunawaan ko naman ngayon dahil sa kilos mo, Holy Spirit. Salamat po sa pag-ibig niyo sa akin. Lord Jesus, salamat po na may inihanda kayong langit sa akin. Kaya naman anumang mangyari, mananalig ako sa iisang Diyos. Ang kayo, Diyos Ama na maibigin. Kayo, banal, kayo, Kristo Jesus, bugtong nanak ng Diyos, na tumigi sa inyong dugo mula sa iba't ibang parte na inyong katawan. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, kinuha niyo na ang hirap para ako'y magaanan. Ang patibulong, ang cross na napakabigat ay pinitbit niyo upang ako'y magaanan sa aking mga dalahin. Ang lahat ng ito'y pinaniniwalaan ko. Ang tinanggap niyong sibat sa tagiliran ay kabayaran sa aking nasugatang puso. Ang koronang tinig na inyong tinanggap na abot sa inyong anit ay kabayaran sa lahat ng mga suliranin, isipin, worries, and fears. At lahat ng mga depression, anxiety, sino man ang kakaranas nito, and traumatic experience. Ang kailangan lang ay manalig ako sa iyo. Naririto po ako, Banal na Espiritu, handang magsuko ng buhay, ng lahat sa buhay ko sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit of the living God, this is my desire. Ang makilala kayo, higit pa kayo sa dati. At ngayong araw na ito, gawan niyo po ako ng himala
Gawan niyo po ako ng himala. Sige, sabihin mo yan. Gawan niyo po ako ng himala. Gawan niyo po ako ng himala. Ako po'y aahawit ng isang panalangin para sa iyo, Holy Spirit, na kayo'y Diyos na nag-ihimala. Salamat sa inyong pagpapatawad. Salamat, handa kayong gumawa ngayon ng himala sa buhay ko. Kailangan ko ang anointing. Kailangan ko ang lakas. Kailangan ko lumaya. Kailangan ko, Panginoon, na mapulfill ang mission mo sa buhay ko. Kailangan ko ang karunungan. Kailangan ko ang kagalingan. Kailangan ko ang comfort. Kailangan ko ang empowerment. Salamat. Handa na kayo na gawin ang hinihiling ko sa oras na ito. In Jesus' name. Get ready. Thank you, Holy Spirit, for using my mouth as your mouthpiece. Maranasan mo ngayon ang matinding daloy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
sa likod. Ontayaralaba. Nilanasa mo. Ang nilanasa mo, nararanasan mo. Yendorolobosiyaralaya. Magsigaling. Magsigaling ang may karamdaman. O rayaralabayarala. Ang mga bukol ay powder into dust. Shekereyarala. Lalabas sa ihe. Lalabas sa dumi. O rabayaralabayaralaba. The laser beam power of the Holy Spirit right now is moving. O rakayaralabababa. Ini-empowered. Pinalalakas ka. Pinagagaling ang iyong pusong sugatan. O rayandorolabosokuyarala. Thank you, Holy Spirit. Inaayos ang colon. Inaayos ang liver. Pinapagaling. Rayaralahaya. Bumalik ka. Thank you, Holy Spirit. Sa lalay ni Jesus, magmanifest ang kagalingan. Gumaling ka na. By the stripes of Jesus, you are healed. Thank you, Holy Spirit. Mula sa sinasabi ko, kayo, Holy Spirit, ang kumikilos. Yarabahaya. Ilagay mo ngayon ang kamay mo. Itatouch ni Holy Spirit ang iyong kamay. Sa tapat ng bahagi na iyong katawan. Ito ba na yung pinagpe-pray mo? Diba? Sino man ang may problema sa colon, sa liver, sa pancreas, sa pagdumi. Oh, kaya lalaba, the touch of the Holy Spirit of the living God. Sino man ang may problema sa large and small intestine, the touch of the Holy Spirit. Right now, in the name of Jesus, ikaw bukol, you are like a mountain that must be uprooted. Umalis ka sa katawan na mga anak ng Diyos. Ngayon din, kaya naman, problema sa puso. Take solution na ka. Holy Spirit touch. Kaya ang mga para. Maalis, matanggal ang maayos na daloy ng dugo. Maayos na daloy ng dugo. Maayos sa liver. Maayos na ovary. In Jesus' name. In Jesus' name. Maayos, malinis na lahat ang organ. Maging ang mga bara sa puso matanggal sa pagkalanis, anxiety and depression, karayaran laban, traumatic experience. Sino man ang nakapalagay ang kamay sa tapat ng ulo, meron bang problema, brain tumor, anxiety, depression, traumatic experience, you are healed and the Lord set you free in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, from the freedom, from depression, from anxiety and trauma, from tumor, at lahat ng bukol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Minabaso ngayon, matunaw, ma-destroy, matanggal, magpapacheck up. Wala na mga bukol, wala na mga sakit dahil sa kilos mo, banal na Espiritu. And let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me. I cannot contain. I cannot contain. I have to share. I have to share. Taas mo yung kamay. The fire of God in At tanggapin mo the anointing power
of the Holy Spirit. Hallelujah. You're my heart's You're my desire. heart's desire. Your spirit in me. Your spirit in me Makes my life a blaze. makes my life a blaze. Get ready. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire. The fire of God in me. Woo! I cannot contain. I have Receive. to share the Receive the fire. in me. The fire. Fire of the Holy Spirit. Raya, ralaba. Open your mouth. Inilalagay ni Holy Spirit sa iyong bibig. Sharabaya, ralaba. The Lord strengthen you. The Lord equip you. The Lord. Raya, ralaya. Shiraya, rayala. Ralala, like a fire. Yaralala. Yandala. Be baptized. Be baptized. Receive the baptism. Receive the baptism. The fire. I have to share Receive the fire. God in Fire. 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 Fire of the Holy Spirit. Fire. Greater. 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 Be empowered. Be empowered. Be empowered. Be empowered. Be empowered. Yaralaba. Be empowered. Woo! Be empowered. Yaralalalalalalala. Shaka yaralalalala. Be empowered. Woo! Shikelelelele. Woo! Shiyaralalalala. Woo! Yaraba. Yaralalalala. Yara, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Woo! Kailangan mo yan. Woo! Victorious anointing. Conqueror anointing. Breakthrough anointing. Woo! Halabayaralahaya. Woo! Yere yarala, yarala, yarala. Si yarala, yarala, yarala. Receive, receive, receive the fire. Let the fire of God declares the move of God. The fire of God in me. Holy Spirit. I Thank you, Holy cannot Spirit. contain. Thank you, Holy I Spirit. have to share Share the fire of yarala. God in me. Let the fire. Let the fire of God. There's the move of God. The fire of God in me. Yarala, yarala. I cannot contain. I have to share. Oh, rabababa. Kailangan mo. Kailangan mo. Tangkapin mo yan. Oh, yarabababa. Siyayayaralala. Siyarala. Arababa. The fire of God in me. Empower ka. I cannot Pinagagaling, pinapalaya. Ginagawa ka ng himala. The fire of God Thank you, Holy Spirit. Let the fire of God in me. Woo! There's the Spirit of move joy. God. Spirit of The fire joy. of God in me. Overcomer. I Spirit of cannot overcomer. contain. Glorious. I have to share Anointed. the fire of God in me. Worshippers anointing. Let the fire of God in me. Yararararara. There's the move of Oh, thank you, God. The fire of God in me. I cannot contain. I have to share the fire of God. I have to share. in me. I have to share. I have to share the fire of God in me. I have to share the Fire of God in me. Salamat, Holy Spirit, sa iyong banal na kilos, for your miraculous works in the life of our Lord Jesus Christ when He was on earth, and for your continuous miraculous works
wonders and miracle na ginawa ngayon for your great purpose, oh God. We have a mission to bring the lost nearer to you. But then, Lord, you want us first to become victorious, to become equipped, to become conqueror, to strengthen us. And thank you, O God. Unang mong ginawa ng himala ang bawat isa. Magagamit mo ang buhay. Magagamit mo ang buhay ng bawat isa. Magle-lay hands. Taas mo yung kamay. Oh, thank you, Holy Spirit. Sabihin natin, Holy Spirit, surrender ang buhay ko sa'yo. Kagaya ng inawit ko, let the fire of God in me declares the move of God. Nang mapatungan ng aking mga kamay na ipagpipray, ay mabibless, lalaya, at ang bibig ko, ipuin mo yung bibig, this mouth, I pray, Lord, will be your mouthpiece and my life. Use me as a channel of your blessing, channel for your glory. Thank you for your miraculous works that will continue to work in my life, oh dear Holy Spirit. I'm yours forever. Thank you for setting me free. Thank you for performing miracle in my life, in my situation. Sa lahat ng itinaas ko sa iyo, itaas muli. Lahat ng sitwasyon ng bawat isa, my Lord, may inihanda kayo upang kayong maparangalan. Yun po ang alam namin. Kung saan kayong mapaparangalan, yun ang gagawin nyo. You are always at work, behind every situation, at walang tatalikod sa iyo, walang maghihirap, walang maghihikahos. Ang lahat ay matagumpay, masunurin, mapagpuri, mapanalanginin, anointed, blessed to be a blessing because of you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Nag-empowered, di ko na po kayo pinapunta kasi baka walang ibang pastors, pero in some other weeks, because this is a miraculous move. Napakalaga po kasi ng baptism eh. Yan po ang minsan nawawala sa church, pero we need to do it. Ay si Holy Spirit po yun, na-empower. Kasi wala na tayong time eh. Next week na lang. Tapos na tayo, di ba? Tapos na, okay. Sabi ko, kaya pala ako ay bold. Sa isang linggo na lang yung testimony. Pero kaya pala ako ay, kasi di ba nabasa natin dito na may preparation si Jesus. And the Lord prepared Jesus for a mission. Ako po'y prepare na rin ni Lord. Ako po yung naging bold. Hindi pa po ako Christian. Marap ako sa PBMIT. Nag-take ng exam para makapasok, pero hindi nakasama ang pangalan ko sa listahan. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi ako bagsak. Matalino naman ako, yun, yabang. Pero hindi, totoo po yun. Hinamon ko po yung teacher doon. Sabi ko, pwede po makita ang score ko. Hindi ho, wala ho kasi ako sa listahan. Eh, imposible ho akong bagsak kasi ako naman po ay kasama sa top 10 nung high school. Sigurado ka, ay kakalkalin ko pa nga ang mga maraming papers. Hindi po talaga ako napayag na ako ay hindi dito papasok. Gusto ko po rito sa PBMIT, ngayon po BSU. Tingnan ko lang po ang grade ko. Allah, 86 eh. O, edi pasado, di ako doon nakagraduate. Hindi ako pumayag. Palaban na eh, no? Pero, yung classmate ko po si June Pulan. 4 years kami. Yan po yan, no? Brigade commander. Ba? Huwag niyo yung gagay-ang-gayan noon at siya brigade. Ako na may office personnel. Hindi pa ako nahirapan. Hindi ako nainitan. Glory to God. So ako pala nung pa pinipare, si Holy Spirit yun. Amen? Nag-build the temple na tayo. Okay na pala lahat. Huwag kayong mawawala sa ibang araw ng linggo. Because we need the anointing of the Holy Spirit. Sino may naranasan? In-empower ka, pinagaling, pinalaya. Sinong in love sa God the Father, Son, the Holy Spirit? Sinong in love? Tumayo na!
O, ganda nung kanta noon eh. Tatay, isang kanta uli. Hindi ako nakakanta kanina eh. Yung refuge. Wala sa Adrian. Hindi, kaya! In-empower niya ni Holy Spirit eh. Kaya mo yan, Alana. Kanta muna naman tayo. Darod ako sa taas eh. He's my refuge. Woo! I will say to the Lord, in you I put my trust. I will shout to the world, He's my healer. No other God and Savior I will call. He's my Kanta mo yan ang Bishop. refuge. I will say to the Lord, in you I put my trust. I will shout to the world, He's my healer. No other God and Savior I will call. Kanta po yun ang apostle natin. Empowered ng Holy Spirit. He who dwells in the Most High God shall abide underneath His wings. He's my refuge and my fortress, my deliverer in whom I trust. He's the Most High God. He's the Most High God. Jesus, you're my healer. Jesus, you're my savior. Jesus, you're my master. You are the most high. Jesus, you're my healer. Jesus, you're my savior. Jesus, you're my master. You are the most high. Jesus, you're my healer. Shout it Jesus, out. you're my savior. Jesus, you're my master. You are the most high. Jesus, you're my healer. Shout it out. Jesus, you're my savior. Jesus, you're my master. You are